Magpagdasal daw natin. Sino gusto nyo ipagdasal si Harry Roque? Ipagdasal nyo na matauhan siya. Tagis. Sige. Pasok, attorney. Ipagdasal natin si Harry Roque. Kasi nakakuha na siya. Tarantang-taranta na sa kanyang pag-cancel sa passport niya. Tapos sinahanap na siya ng Interpol. Nako po, hindi na natutulog yan. Tingnan niyo pagmumukha niya ngayon, no? Tingnan niyo. Nako po. Sige, pasok, attorney Enzo. Katotohanan at alright. Here we go. Attorney. Ang ating gabi-gabing talakayan. Mga kabunyog, sa mga ano natin, nakita ko si Kabunyog Abner Rintoria, si Adrian Juanitas, si Cadiz Dilion Maricel, si Edith Salvi del Valle, si Gino Martinez. Shout out sa inyo mga kabunyog. Si Ruel Floro nakahabol, nakaabang na daw sila kanina pa. Sila ni misis niya. Kay YAN, kay Elmer Imperial. Shout out sa inyo mga kabunyog. Ayan. Sa Attorney Enzo Recto, sa aking Facebook page. I-greet ko din si Kabunyog Edmond Sumalde, si Ramon Mira. Shout out sa inyo, Kabunyog Ramon Mira. Si Decidido Muhabal Jr. at si Mari Luhab, si Simple Batrak 3653. Ayan. So mga kabunyog, mga kababayan, si Harry Roque, ang mainit na balita ngayon kay Harry Roque, ngayong araw, kinansel na ng Regional Trial Court ng Pasig City ang passport ni Harry Roque. Ngayon din kay Cassandra Leong, ayan, si Dennis Cunanan. So yan mga kabunyog, mga kababayan, ang balita ngayong araw. Canceled na yung passport ni Harry Roque. Kinancel na ng Regional Trial Court ng Pasig City. Actually, dapat matagal na nga yan. Matagal na nga yan. Kaya itong si Harry Roque ay nakakabuelo pa doon sa Europa dahil hindi pa nga nakakancel yung kanyang passport. Pero ngayon, canceled na po. Inanunsyo na ng PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ngayong araw, kinancel na ng Regional Trial Court ng Pasig City. Actually, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang mahirap kasi sa natin. Sa atin kasi, siyempre, demokratikong bansa tayo, ang right to travel, yung karapatan, Bill of Rights yan ng mamamayan. Nakalagay kasi yan sa Bill of Rights, ang right to travel, freedom of movement, yung liberty of abode. Arlene Sia, shout out sa iyo. Ang liberty of abode, yung kalayaan mo na mag-decide kung saan ka titira. Yung liberty of abode, freedom of movement, right to travel, yan, mga rights yan. Sa atin kasi, ang freedom na yan, ang kalayaan, nasa Bill of Rights mismo yan, at ang passport mo ay makakancel lang yan upon lawful order of the court. Kaya di ba nagtataka tayo, bakit lagi nang nababanggit itong mga involved halimbawa sa mga krimen sa kaso, pero nakakalabas pa rin ng bansa? Kasi kahit ang Department of Justice, ang pwede lang gawin ng Department of Justice ay ILBO. Yung ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order, ILBO. Lookout lang, i-monitor lang. Katulad nun, si dating DPWH Secretary Bunuan, lumabas ng bansa, na-monitor lang na lumabas papunta ng US. Kasi ang status nila, nasa lookout bulletin pa lang. Mr. Paul Nimeno, shout out sa inyo dyan sa Canada. Kaya, kumbaga, kapag wala pang order ang korte, hindi pwede, walang kapangyarihan ang Department of Justice mag-recommend na i-cancel ang passport mo. Lookout lang ang labas. Lookout Bulletin Order, ILBO. Immigration Lookout Bulletin Order. Pero, kapag mayroon ka ng kaso sa korte, magmo-motion ka sa korte na i-cancela ang passport ng akusado. Kaya, yan ang nangyari. Kinancel, ngayon, na-desisyon na. Ngayong araw, lumabas yung balita. Na-desisyon na ng Regional Trial Court or RTC ng Pasig City, kansilado na ang passport ni Harry Roque. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, Putragas Harry Roque, ipagdasal niyo ako, pray for me. Naniniwala ka pa talaga sa dasal-dasal Harry Roque? Sa lagi mong yan? Na kapal...
O sa mga bagong pasok dyan, ha, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Baka naman. Napanood ko yung live na yan ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, mayroon pa naman akong 15 days para mag-motion for reconsideration. Totoo po yan. May 15 days para mag-motion. Pero halos ano na rin yan. Mahirap na yung pagbigyan yan, i-consider yung reconsideration yan. Ang rason na ginamit kay Harry Roque, bakit siya nakansilahan ng passport? Sabi ng korte, wala namang dahilan bakit siya tumakas sa Pilipinas. Dapat hinarap niya ang kaso niya. So dahil walang justifiable reason bakit siya lumabas ng bansa, so walang rason. Walang rason para hindi ikansila ang passport niya. So fugitive from justice na siya. Pugante Dahil talaga, fugitive Tony. from justice na, mahihirapan na siya ngayon yung movement niya. Kasi wala na siyang passport, kansilado na. Ngayon, ang sinasabi ni Harry Roque dyan sa live niya, hindi pa naman ako kasi ako ano daw siya, asylum seeker. At siya raw ay ang pinaka-high profile, yabang naman ni Roque. Siya raw ang pinaka-high profile o pinakasikat na asylum seeker ngayon doon sa the Netherlands, sa bansang Holland. Ang sinasabi ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin, hulihin ng Interpol dahil asylum seeker siya. Ay mayroon daw convention ng mga bansa na kapag asylum seeker ay hindi ka basta-basta mapapaalis sa bansa kung saan nag-apply ka ng asylum. Kaya lang, ang sinasabi kasi ni Roque, asylum, nag-apply siya ng political asylum dahil pinipersecute daw siya sa Pilipinas. Kumbaga inaapi. ang political asylum kasi, political ang reason yan. Bakit ka papayagan na mag-political asylum? Parang kanlungin ka ng dayuhang bansa. Bakit ka kakanlungin ng dayuhang bansa katulad ng the Netherlands? Dahil sa yung political na pang-aapi. Political na pang-aapi sa iyo. Inaapi ka dahil sa paninindigan mo sa politika. Ay hindi naman 'yun ang dahilan bakit siya hindi naman siya ginigipit dito sa Pilipinas eh. Talaga lang involved siya sa kaso ng illegal na pugo. Human trafficking, qualified human trafficking. May mga ebidensya sa kanya. Kaya lang, hindi pa kasi linalabas ng Dutch government yung desisyon, pero malamang mapapabilis na ang paglabas niyan. Kasi lalo na dito na nandiyan na siya sa Interpol. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Roque, pray for me. Ipagdasal daw siya, mga kabunyog. Ipagdasal daw siya. Kasi inaapi daw siya. Sa totoo lang, kaya siya ay may kaso dito sa Pilipinas. At wag niyang, ang sinasabi niya, wala daw ebidensya. Mayroon. Ang daming ebidensya laban sa kanya. Sangkatutak. Ngayon, kung totoo yung sinasabi niya, walang ebidensya, ay di umuwi siya dito, harapin niya. Tama. Harapin niya. Tingnan mo si Leila de Lima. Nung kinasuhan ninyo, nila Roque, nila Duterte, alam ni Leila de Lima na wala namang matibay na mga kaso, na mga ebidensya sa kanya. Sa bandang huli, alam niya, mabibindicate siya, mapapalaya siya. So ang ginawa ni Leila de Lima, hinarap yun. Kasi alam niyang walang ebidensya. Itong si Roque, sasabihin niya walang ebidensya, tapos tumakas siya sa Pilipinas. Terra Force yan eh. Tumakas siya sa Pilipinas, tapos sasabihin niya walang ebidensya laban sa kanya. Kung walang ebidensya sa kanya, di harapin. Kung wala siyang ginawang kaso, krimen, di harapin niya. Bakit ngayon tatakas siya? Ganon din si Bato de la Rosa. Sabi ni si Bato de la Rosa, haharapin niya daw yung mga niya na yan, kaso niya na yan sa ICC. Hindi daw siya nagtakot. Pero ngayon nagtatago. Kaya nga, 3 weeks na, Tony. 3 weeks na. Takot na takot si Bato. Yan ang problema sa mga taong ito. Itong kay Roque, itong kay Bato. Si Bato nagtatago. Sabi niya noon, wala namang mga ebidensya sa daw. Hindi daw siya natakot sa ICC. Pero ngayon nagtatago. Ito namang si Roque, wala daw ebidensya. Bakit ka tumakas sa Pilipinas? Bakit ka tumakas? Abogado ka naman, sayo magaling ka. Ba't hindi mo harapin? Kung walang ebidensya sa'yo, di harapin mo. Total, wala palang ebidensya eh. Di mananalo ka. Tumpak. Yan ang problema dyan kay Roque. Ngayon, ang ginagamit niya na lang na dahilan, hindi daw siya isusurrender ng Dutch government. Kasi ang Dutch government ay signatory sa International Convention para sa mga refugees at sa mga asylum seekers. Kaya lang na yan, lalabas na yan. Malamang ilalabas na ng Dutch government ang desisyon sa asylum application niya. Kasi nag-apply siya eh.
Ngayon, pag wala na yung mga asylum niya na yan, ano na siya? Aarestuhin na yan ng Interpol. Kung hindi man Dutch police ang Interpol ang mag-ano sa kanya, German, yung opisina ng Interpol sa Germany. Ayon sa interview, pwedeng tumulong ang Germany. Yan. Kaya pasikip ang mundo. Pasikip ang mundo nito ni Roque. Si Cassandra Leong, si Dennis Cunanan. Ayan. Yan na ang nakuha ninyo. Kasi ang amo ninyo kasi si Duterte, ayan tuloy, ang dami yung kinakaharap ngayon ng mga kaso. Si Bato nagtatago, si Roque nagtatago rin sa ibang bansa, tumakas. Si Saldico nagtatago rin. Lahat sila nagtatago, si Bantag. Ay, mga kabunyog, mga kabayo. Yan, mga kabunyog. Kaya yan lahat yan mga tao ni Duterte. Yan ang kanilang mga sinapo. Ano yan? Huhulihin niya ng Interpol. Ang Interpol pa naman sa Europe, napaka-aktibo niya. Hindi uubra yung mga rason ni Roque na ano siya, politically persecuted dahil daw sa kanyang pagkampi, paninindigan para sa mga Duterte, kaya daw siya inaapi. Ano daw, wala raw siyang sabi ni Roque, wala akong pinagsisisihan sa pakikipaglaban ko para sa mga Duterte kay Tatay Digong niya. Habang sinasabi yun ni Roque, makikita mo na ano yan. Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's voice pilled, and I can see why. Kaya siya kinansilahan ng passport at kaya siya winawanted dahil may ginawa siyang krimen. Sabi nga ni Panelo, kakampi na niyan si Panelo. Sabi ni Panelo, kung harapin mo yung kaso mo dito sa Pilipinas. Dilaglag ni Panelo yan. Si Panelo na yan nagsabi, kakampi nila yan. Masyado kasi siyang madaldal eh. Ngayon, kung talagang naniniwala siyang wala siyang kaso, kung umuwi na siya dito, harapin niya. Itong mga ito kasi, kung akala mo, matatapang. Ngayon, nagtatago sa ibang bansa. Si Bato nagtatago rin. Lahat sila nagtatago. Si Bantag nagtatago. Si Saldico nagtatago. Yan. Yan yung kanilang mga yabang. Nung panahon kasi ni Digong, akala mo walang katapusan ang kanilang kapangyarihan. Tapos ngayon, humihingi siya sa mga taong ipagdasal daw siya. Kayo, ipagdadasal niyo ba si Roque? Sabi nung ipagdadasal daw na mahuli na ng Interpol. Ipagdadasal ka raw, Roque, na mahuli na. Pati dito, sinabi ni attorney, pinagdarasal nilang mahuli ito. Karma na ninyo yan. Actually, halimbawa si Roque, ang daming pera niyan na nakuha sa mga illegal na pugo. O ngayon, mai-enjoy niya ba yung pera niya na yan? Nagtatago siya. Ganon din si Saldico. Ang daming pera. Ang daming private jets, choppers. Mai-enjoy niya ba yun? Tingnan niyo si Kibuloy. Napakalawak ng mga lupa, ari-arian, parang palasyo ang kanyang doon sa Davao. May private jet din siya, may private chopper. Mai-enjoy niya ba yun? Mai-enjoy niya ba yun? Ni Kibuloy? Pare-pareho na yan. Si Kibuloy, si Saldico, ang dami nilang yaman, ang dami nilang pero hindi naman nila ma-enjoy. Si Harry Roque din, yumaman ng todo doon sa mga illegal na pugo. Ang dami daw nitong nakamkam na lupa pa sa Bataan. Aray. Kinasuhan pala ito si Harry Roque, lang grabbing sa Bataan. Nako, dami palang kaso eh. Ngayon, okay, ang dami mong ari-arian, Roque. Ang dami mong pera na nakuha dyan sa pugo. Ngayon, ang tanong, mai-enjoy mo ba yan? Hindi mo na nga makapiling ang pamilya mo. Tapos ngayon, sasabihin niya ni Roque, inaapi daw siya ng gobyerno. Inaapi sa iyo. Ang ginawa ninyo sa mga kababayan natin, hindi nyo nga lang inapi. Pinagpapatay ng administrasyon na pinaglingkuran mo, Roque. At hindi lang yan. Yan, isa pa pala si Tebes. Tama. Si Tebes. Yan. Yan na ang nangyayari sa inyo ngayon. My goodness. Maraming magdarasal sa iyo. Marami namang nangako. Ipagdarasal ka raw na mahuli na. Ipagdasal na mahuli talaga si Harry Mau. Yan, si Harry Roque. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Alright. Salamat, attorney. Alright. Nakilang subtopic tayo. 3. 2 kay attorney Claire, 1 kay attorney Enzo. Talaga si Harry Roque. Actually, sige, isigit ko to. Pakinggan natin yung kanyang statement. Pakinggan natin. Share ko lang, Mabsada. Share ko yung statement niya. Share natin yung statement. Anong aray mo? Sa wakas mo, umamin din sila. Sagutin ko pa ba? Wag na. Wag mo nang sagutin.
O ito, Harry Roque. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagsisinungaling po ako kung hindi ko sasabihin. Siyempre, nalulungkot ako sa mga pangyayari dahil talagang totoo na talaga ang panggigipit sa akin. Pero naniniwala naman po ako na kaya naman nagkaroon ng karapatang pantao, para nga, bigyan ng proteksyon ng mga gaya ko, mga taong ginigipit. Dahil tayo po ay naninindigan sa ating paniniwala na malinis na pamumuno, epektibong pamumuno, at siyempre, pamumuno ng tao na nasa tamang pag-iisip. Hindi naman tayo magtatago, magiging sparse tayo dahil ngayong talagang binubuhay nilang kontrobersya sa akin, talagang pati ang buhay ko ay meron ng banta talaga yan. At matagal na namang sinasabi sa akin ng lahat na dapat I should take precautions pati na dun sa aking personal safety dahil nga kung hindi nila ako mapapauwi, magpapadala na lang ng Romanians yung mga addictus benedictus na yan. No? So pray for me po. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas na ganitong katagal, kundi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Wala ka sa Pilipinas. Anong tatagal ka sa Pilipinas? Wala ka na nga sa Pilipinas, bobo. Sino yung sabi niya? Hindi daw siya tatagal sa Pilipinas. Tragis na ngayon, no? Bobo. Please lang po, I need your prayers. And let's pray for the Philippines. Isa pa. I'm a creature of prayer. Dahil nga kung hindi nila ako mapapauwi, magpapadala na lang ng Romanians yung mga addictus. Pakinggan nyo. So pray for me po. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas. Hindi daw siya tatagal nang wala sa Pilipinas. Putragis. Ari, mag-isang taon ka na. Patago-tagong pugante ka. Itong katagal, kundi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po. Agoy. Meron pa yung meron pa dito yung kay ito galing kay Banat Boy. Natin na. Saglit lang to. Well, napabalita po na kanselado na raw po aking passport. Ang aking masasabi lang, nakatanggap po kami ngayong araw na ito na isang order sa hukuman na nagsasabi na nakansela nga daw po ang passport ko. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko, ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas nang walang dahilan. Okay. Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit po? Kasi sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, sa tingin mo lang, diba? Pero hindi yan yung facts. Ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at nang walang balidong dahilan, no? Ibig sabihin, andyan. May napansin ako, umuusok ka, mukhang winter na sa kanila. Winter na ba dyan sa Netherlands? Ako, giginawin dyan si Tatay Diggs. Giginawin si Tatay Diggs dyan. Siya, medyo mahaba ito, mabasat. Okay na tayo? Nako po. So again, maraming salamat mga kakabsat. Maraming salamat din si Naomi Chin, si Annalyn, si Marisa, si Leonardo, sino pa ba? Sila Makwan, sila pa mga pumasok kanina. Marami. Marisa Sunakawa, Ryan Iconese, Rosie Matsu, Makwan, sino pa ba? Sa mga silent viewers natin, saka si Ma'am Dance, yan, mukhang tulog na din. Ay, medyo ko na may pupunta niya. Si Ardayan kanina nagpaalam na din. At sa lahat. Again, thank you guys At paano, nandyan kayo, no? Na sumusuporta kay Maestro. Baklang bangag santong kabay, muwi ka na. Harapin mo na ang kaso mo kung talagang hindi ka guilty, sabi ni Madam Alma Kawili. Patragis. Siya. Again, good morning na. Good morning na kasi it's already 12:23 na po ng madaling araw. Kita-kitsa na tayo sa ating next live stream. Maraming salamat sa atin. Hanggang sa muli, Maestro Paul. Inyong lingkod, nagpapaalam. Bye-bye! Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan,
ika'y hinusgahan, ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng